Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na famang makapigil hiningang mga tagpo sa pinakabagong chapter ng Elbaf Arc. Sana pala'y ilike niyong videong to at sana'y huwag niyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Unahin na muna natin fam ang 22nd edition ng cover story na kinatatampukan ng paglalakbay ni Yamato sa buong Wano. Matatandaan natin na habang natutulog si Yamato ay bigla na lang may isang misteryosong individual na nagnakaw sa espada na Shimotsuki Yasui na nakatakdasa ng ilagay ni Yamato sa loob ng Enma Shrine sa rehiyon ng Hakumai, ayon na din sa pakiusap sa kanya ni Kinemon. Sa gitna naman ng paghabol ni Yamato sa misteryosong individual na nagnakaw sa espada, ay doon sila biglang inambush ng dating headliner ng Beast Pirates na si Holdem. Madali namang napatumba ni Holdem ang kapwa niya headliner na si Speed at pagkatapos nito ay hinostage naman niya si Otama. Dito na fam ginulat ni Otama ang lahat nang walang kahirap-hirap niyang pinataob si Holdem sa pamamagitan ng isang atake lang. Ang biglang paglakas nga na ito ni Tama ay bunga ng kanyang matyagang pagsasanay upang maging isang mahusay na ninja at ngayon ay nalampasan na niya ang lakas ng mga headliners na tinuturing na ikatlo sa pinakamalalakas na hukbo ni Kaido. Dahil naman fam sa mabilis na pagkatalo ni Holdem ay inutusan nila ito na samahan sila papunta sa kuta kung saan siya nagtitigil at dito ay makikita natin ang isang gusali na nakatago sa loob ng rehiyon ng Udon. Kapansin-pansin fam ng secret hideout na ito ni Holdem ay kamukhang-kamukha ng ancient Zoan form ng isa sa mga miyembro ng Flying Six ng Beast Pirates na si Husu. Kaya naman dahil dyan fam ay malaki ang posibilidad na sa hideout na to nagtatago ang mga nakaligtas na dating miyembro ng Beast Pirates pagkatapos ng digmaang naganap sa pagitan ng pwersa ni Kaido at ng alyansa ni Luffy. Sana talaga fam ay mapasailalim na ni Yamato ang dating malalakas na crew ng kanyang ama nang sa gayon ay magkaroon na siya ng malalakas na mga tauhan na makakatulong sa kampo ng Straw Hats sa oras na maganap na ang final war laban sa malaking kapangyarihan ng world government at Name Sama. Pagkatapos naman yan ay dumako na tayo sa mga nakakapanabik na eksena sa mismong chapter 1136. Dito fam ay nagpapatuloy ang malaking selebrasyon ng mga Giants sa pagdating ng Straw Hats sa Elbaf. Makikita natin ngayon si Luffy na sarap sa pagkain ng moose na hinanting panin na Hyrodin at Stansen sa pinakailalim na bahagi ng Elbaf. Sinabi dito ni Luffy na sobrang sarap daw talaga ng karne ng moose at naalala din nga raw niya dito ang lasa ng dinosaur meat na minsan na nilang natikman sa isla ng Little Garden 2 taon na ang nakakaraan. Sa sumunod na panel naman ay ikinuwento ni Chief Jarul kung gaano kahirap humuli ng isang moose sa underworld dahil sa taglay na kabangisan ng mga to. Subalit kung gaano naman raw sila kahirap mahuli, ay ganun din naman raw sila kasarap kainin. Sumagot naman si Hyrodin at sinabing walang imposibleng bagay kung gagawin ito para sa mga individual na pinagkakautangan niya ng kanyang buhay. Ang sinabi ngang ito ni Hyrodin fam ay patungkol sa ginawa nila ni Stansen na paghuli sa mabangis na moose upang maihanda ito para sa Straw Hats bilang pagtanaw nila lang utang na loob sa pagliligtas ng mga ito sa kanila, kay Hyrodin sa Dressrosa at kay Stansen naman sa Sabao de Archipelago. Matapos ngang makapagsalita ni Hyrodin ay kagad naman silang pinasalamatan ni Luffy dahil sa pagpapakahirap ng mga ito na makahuli ng moose at sinabing napakasarap raw talaga ng karne nito. Natuwa naman ang dalawang giants at sinabing masaya sila at nagustuhan ni Luffy ang kanilang inihanda para sa Straw Hats. Sa parehong eksena naman fam ay muli nating masasaksihan kung gaano talaga kadambuhala si Chief Jarul dahil dito'y kitang-kita na mas malaki talaga siya kahit na ikumpara ang kanyang laki sa ibang mga giants na nakapaligid sa kanya.
Pagkatapos yan, may nagsalita naman ulit si Chief Jarul at sinabing bihira lang raw talaga para sa mga ordinaryong tao na makaabot sa Sunrealm na siyang ikalawang bahagi ng Elbaf. Karamihan raw kasi ng mga taong nakakarating sa kanilang bansa ay sa Underworld unang napapadpad, kaya naman iniisip ng mga ito na ang buong Elbaf ay isa lamang nagyayelo at nakakatakot na bansang nababalot ng kadiliman. Ito ang dahilan kung bakit hindi na nakakaabot sa Sunrealm ang mga bumibisita sa Elbaf, dahil kahit na sa Underworld pa lang sila nakakarating, ay umaalis na kagad sila dahil sa sobrang takot. Habang sinasabi naman niya ni Elder Jarul may makikita natin si Luffy na nakaupo sa kanyang palad at hanggang ngayon ay wala pa ring tigil sa pagkain ng dambuhalang karne ng moose. Sa sumunod na panel naman ay pinakita ang Western Village mula sa malayo at kahit nga sa distansyang ito ay maririnig pa rin natin ang malakas na boses ni Usopp na kinikwento sa mga Giants kung paano nakaharap ng Straw Hats ang maalamat na mandirigma ng Elbaf na si Ors. Sinabi dito ni Usopp na kahit pa'y kumpara sa laki ng lahi ng mga Giants, ay si Ors pa rin ang pinakadambuhala sa lahat dahil 3 beses siyang mas malaki kung ihahambing sa pangkaraniwang Giant. Ipinagmayabang din ni Usopp na kahit nga ilang beses pa ang laki sa kanya ni Ors, ay nagawa niya itong pabagsakin. Ang kinwento dito ni Usopp ay yung naging enkwentro ng Straw Hats kay Ors sa naganap na laban nila kay Gecko Moria sa dulo ng Thriller Bark Arc. Pero taliwas sa kwentong ito ni Usopp, ay si Luffy talaga ang nakapagpakawala ng finishing blow na siyang bumali sa spine ni Ors, dahilan upang tuluyang matalo ang legendary giant. Pagkatapos naman ng kwentong barbero na yan ni Usopp, ay sunod nating makikita si Jinbei na pinagkakaguluhan ng mga giants. Dito may manghang-manghang mga giants na asul ang kulay ng balat ni Jinbei. Mabait namang pinaunlakan ni Jinbei ang pagkawili sa kanya ng mga giants at inimbitahan pa ang mga ito na bumisita sa Fishman Island. Sinabi ni Jinbei na kasing dami raw ng mga isda sa karagatan ang iba't ibang kulay ng balat ng mga fishman at mga mermaid na naninirahan doon. Mas lalo namang napabilib ang mga giants sa nabanggit na ito ni Jinbei na sinasabing matagal na raw silang nagnanais na makakita ng Serena sa totoong buhay. Sumagot naman ang isa pang giant at sinabing wala raw dapat ikahiya ang mga fishman sa pagkakaroon nila ng kakaibang kulay ng balat, bagkus ay mas dapat pa nga raw nila itong ipagmalaki. Sinang-ayun na naman ito ng iba pang mga giants at sinabing gusto rin daw nilang makakita ng Serena sa totoong buhay. Sinuportahan naman ni Sanji ang naging pahayag na ito ng mga giants at sinabing mas excited raw siya na makarating sa Mermaid Cove kumpara sa mismong langit. Dagdag pa ni Sanji ay ganito din raw katindi ang kanyang pananabik na makita ang mga binibining giants sa Elbaf. Mukhang natuwa naman ang mga babaeng giants sa pahayag na ito ni Sanji at sinabing ang cute-cute naman raw pala ng Straw Hat Crew. Dahil dyan ay mas lalo pang tumindi ang pagkahumaling ni Sanji sa mga babaeng giants at sinabing sa sobrang dami ng mga magagandang dalaga sa Elbaf ay para daw bang nalulunod na siya sa mga to. At kung may mga giants nga na namangha kina Usopp, Jinbei at Sanji, ay may ilang giants din namang nahiwagaan kung ano ba talagang klase ng nilalang si Brook. Ang pagtataka nga na ito ng mga giants may sinagot naman ni Brook sa pamamagitan ng pag-awit na sinabayan din niya ng pagtugtog ng kanyang gitara. Labis namang kinatuwa ng mga giants ang pagtatanghal na ito ni Brook at dito ay sabay-sabay nilang tinaas ang kanilang mga baso upang ituloy ang kasiyahan. Mapapansin naman natin na tila ba nagulat si Zoro dahil hindi niya akalain na ang karamihan pala sa mga giants ay hindi pa nakakapaglayag sa karagatan. Sumang-ayon naman sa kanya si Nami at sinabing akala niya nga rin daw ay mga pirata ang lahat ng mga giants sa Elbaf. Pagkasabi naman ito ni Nami, bigla na lang sumulpot sa kanilang harapan ang bugbog saradong mukha ni Rodo. Labis ngang nagulantang si Nami dahil sa hindi inaasahang paglitaw ng mukha ni Rodo. Subalit malalaman natin dito
Na kaya pala lumapit sa kanila ngayon si Rodo ay dahil gusto pala nitong humingi ng tawad sa kanyang mga nagawa sa Straw Hats. Kasama na nga fam sa hinihingi ng tawad ni Rodo ay ang walang paalam na pagkidnap nito sa kanila at sa pilitang paglalagay sa Straw Hats sa loob ng kanyang higanteng diorama. Mukha namang seryoso at nagmula talaga sa puso ang paghingi ng paumanhin ni Rodo. Dahil makikita naman natin ito ngayon sa nagsisising ekspresyon sa kanyang muka at pagdaloy ng luha mula sa kanyang mga mata. Yun nga lang fam, sa sumunod na panel ay malalaman natin na kaya pala umiiyak at humihingi ng tawad ngayon si Rodo ay dahil sa ginawang pangbubugbog sa kanya ni Gerd. Sinabi dito ni Gerd na ito lang raw ang tanging magagawa ng kanilang crew para makabawi sa ginawa ni Rodo sa Straw Hats. At yun nga yung paggulpi dito upang persahin ito na humingi ng tawad sa lahat ng kanyang maling ginawa. Wala namang kamalay-malay si Gerd at ang Straw Hats na sa loob-loob pala ni Rodo ay gustong-gusto talaga niya ang ginagawang panggugulpi at pangmamaliit sa kanya ng dalagang giant. Sinagot naman ni Zoro ang naging huling pahayag ni Gerd at sinabing hindi na raw kailangang humingi ng tawad ang New Giant Warrior Pirates dahil wala namang binawian ng buhay dahil sa ginawa ng kanilang crewmate na si Rodo. Nagpahabol naman si Zoro at sinabing naging posible lang raw yun dahil pinigilan siya ni Usopp na tuluyang tapusin ang buhay ni Rodo. At sa sumunod na panel nga may nakangiting sinabi ni Zoro na kung hindi raw siya pinigilan ni Usopp ay ang ulo na sana ni Rodo ang siyang gumulong sa lupa. Talaga namang nakakatakot ang ekspresyon ni Zoro dito fam dahil kitang-kita ang pagiging seryoso niya sa kanyang sinabi at mukhang intensyon niya nga talagang tapusin si Rodo nung naganap ang insidente sa dambuhalang diorama nito. Bigla namang napalabas ang sipon sa ilong ni Rodo dahil sa sobrang takot pagkatapos niyang marinig ang tila pa pagbabanta at panunuya sa kanya ni Zoro. Dito may makikita natin na napahiga na pala si Rodo sa sahig dahil sa pagkasindak, habang ang mga giants naman na nakapaligid sa kanila ay tawang-tawa dahil sa kamangmangan na pinamalas ni Rodo. Hindi kasi makapaniwala ang mga giants na tinangkang labanan ni Rodo ang Straw Hats nang hindi mo na inaalam ang kasalukuyang bounty ng mga ito. Dito ay tuwang-tuwang sinabi ng mga giants na kung tiningnan lang raw sana ni Rodo ang bounty ng Straw Hats ay malalaman niya kaagad na wala talaga siyang kapag-apag-asang manalo laban sa kanila. Sa dulo naman ng panel ay mukhang bigla na lang natauhan si Rodo dahil sa sinabing ito ng mga giants. At ngayon ay kanyang napagtanto ang nagawa niyang malaking pagkakamali. Muli namang nagsalita si Gerd at nakiusap kay Zoro na sa susunod na pagkakataong tangkain ulit itong gawin ni Rodo ay wag na raw pigilan ni Zoro ang kanyang sarili at tuluyan na nitong tapusin si Rodo. Napaluwa naman ang mga mata ni Rodo sa sinabing ito ni Gerd, subalit hindi pala ito dahil sa sobrang pagkatakot, kundi dahil sa labis na pananabik, dahil tila ba mas lalong nauhumaling si Rodo sa tuwing pinagmamalupitan siya ni Gerd. Dito ay pinagtanggol naman ni Rodo ang kanyang sarili, at pinaliwanag na lahat naman raw ng mga giants na pinanganak sa Elbaf ay may iisang pangarap at ito ay ang maging susunod na Sun God at pamunuan ng buong mundo. Makikita naman natin sa sumunod na panel na tila ba napukaw ang atensyon ni Zoro nang mabanggit ni Rodo ang Sun God, habang may ibang mga giants naman na nagpahayag ng mariing pagtutol sa pahayag na ito ni Rodo at sinabing ang Sun God raw ay hindi isang ruler. Sumang-ayon naman dito ang iba pang giants at sinabing hindi talaga namumuno ang Sun God dahil siya ang God of Liberation. May ilang giants naman na tumutol dito at sinabing hindi raw God of Liberation kundi God of Destruction ng Sun God. Pinabulaan na naman ito ng isa pang grupo ng giants at sinabing mali raw silang lahat dahil ang Sun God raw ay ang God of Laughter. Habang nagkakagulo nga ang mga giants sa kung ano ba talaga ang Sun God, ay tuloy-tuloy naman ang pagkain ni Luffy at tahimik lang niyang inoobserbahan ang pag-aaway ng mga ito. Makalipas ang ilang sandali, ay napatanong si Luffy kung ano raw ba ang pinag-uusapan ng mga giants at bigla-bigla na lang silang nagtalo.
Pagkatapos yan may makikita natin na hindi lang pala basta argumento, kundi umabot na sa pisikala ng pagtatalo na ito ng mga Giants tungkol sa Sun God. Sa gitna naman ng nagaganap na kaguluhang yan, ay muling nagsalita si Chief Jarul at pinaliwanag kay Luffy ang tungkol sa isang sagradong kasulatan na nagmula sa Elbaf na tinatawag na Harley. Sinabi ni Chief Jarul na ang kasulatang ito ay nagmula pa sa pasimulang panahon ng Elbaf at pinapasa sa bawat nagdaraang henerasyon. At dahil nga raw sa sobrang tanda na ng kasulatang ito, ay hindi na rin mabilang ang dami ng mga interpretasyon na nagmula dito, na siya namang mismong dahilan kung bakit iba-iba rin ang pagkakakilala ng mga Giants sa Sun God. Dagdag pa ni Chief Jarul, sa panahong ito raw ay wala nang makakapagsabi kung ano ba talaga ang eksakto at totoong pagkakasali ng sinaunang kasulatan ng Harley. Gayunpaman, ay may natatanging mensahe mula dito na nakatitiyak siyang nangyari. At ito nga ay ang nasusulat na pagkasira ng mundo na sinasabing 2 beses nang naganap sa kasaysayan. Sa bawat pagkakataon nga raw na nabanggit sa sagradong kasulatan na ito ang pagkawasak ng mundo, ay palaging nakadikit ang pangalan ng Sun God, walang iba kundi si Nika. At dahil nga sa hindi na malinaw ngayon ang totoong pagkakasali ng Harley, ay wala na ring makakapagsabi kung si Nika ba talagang siyang magliligtas sa mundo mula sa isang malaking trahedya o ang mismong tagapaghatid ng matinding sakuna na wawasak sa buong mundo. At katulad nga raw ng nabanggit niya kanina, ay isa lamang ang kanilang matitiyak. At yun nga may kadikit ng paglabas ni Nika, ang isang malaki at malawakang pagbabago. Ito raw ang dahilan kung bakit sa alinmang panahon ay palaging kinatatakutan ng mga naghahari sa mundo ang pagbabalik ni Sun God Nika. Habang sinasabi naman niya ni Chief Jarul ay muli nating makikita sa kwento ang totoong anyo ni Nika. At bagaman nababalot pa rin sa anino ang itsura ng kanyang muka, ay mas makikita naman natin ngayon ang kanyang kasuotan at ang kanyang hawak-hawak na sandata. Katulad nga ng awakening ng mythical Zoan na human fruit model Nika, ay makikita natin na kulay puti ang buhok ng Sun God. At bukod pa dyan ay merong puting ulap na nakapalibot sa ibabaw ng kanyang leeg. Kapansin-pansin din ang espada na hawak-hawak ni Nika sa kanyang kanang kamay, at sa kaliwang kamay naman ay isang kalasag. Sa sumunod na panel ay bigla namang naalala ni Luffy na ang Sun God pala na tinutukoy ngayon ni Chief Jarul ay ang parahong Nika na nabanggit sa kanya ni Bonnie sa naganap na malaking insidente sa Egghead. Sumagot naman si Chief Jarul at sinabing iisa nga lang raw si Nika at ang Sun God. At ang mga nawawalan ng pag-asa sa buhay ang siyang pinakaumaasa na ililigtas sila nito. Sinasabi rin daw sa sinaunang kasulatan ng Harley na si Nika ay napapalamutian ng puting ulap at buhok, puting kasuotan at sapatos, at higit raw sa lahat ay meron itong malakas at nakakahawang pagtawa. Pagkasabi nga nito ni Chief Jarul ay dito na napagtanto ni Luffy na katulad pala ng kanyang Gear 5 form ang itsura ng Sun God na tinutukoy sa matandang kasulatan ng Elbaf. Kaya naman sinabi niyang ito raw palang dahilan kung bakit maraming nagsasabi sa kanya na kahawig niya si Sun God Nika. Subalit ganun pa man ay sinisigurado raw ni Luffy na wala siyang kinalaman sa sinasabi nilang Sun God. Habang sinasabi naman niya ni Luffy may mapapansin natin si Chief Jarul na tila ba pinagmamasdan ng mabuti si Straw Hat. Sinabihan naman ng New Giant Warrior Pirates na sina Hyrodin, Stansen at Goldberg si Luffy na wag raw sana itong maging killjoy dahil lahat silang mga giant na lumaki sa Elbaf ay merong malaking paghanga sa Sun God. Kahit nga raw mula pa nung pagkabatay, idol na talaga ng karamihan si Nika. Kaya malaking bagay raw talaga para sa kanila na si Luffy ang maging representasyon ngayon ni Nika. Lalo na't si Straw Hat ang siyang nagligtas sa kanila mula sa tiyak na kapahamakan. Dagdag pa nila ay bagaman mali nga raw talaga ang ginawa ni Rodo, ay nagsasabi pa rin naman daw ito ng katotohanan nung binanggit nito na pangarap nilang lahat ng mga giants na maging si Nika.
Matapos namang makapagsalita ni Hyruden ay sunod namang nagpahayag ng kanyang saloobin si Chief Jarul at sinabing kahit raw ang nangyaring malaking trahedya kina Prince Loki at King Harald ay resulta din ng kanilang pagtatangka na maging susunod na Nika. Pagkasabi naman ito ni Chief Jarul ay kagad na napasigaw ang lahat ng mga giants sa Western Village at maring tinutulan ng pahayag na ito ng Giant Elder. Sinabi ng mga giants na wala raw maaring maikatwira ng sino man upang gawing tama ang ginawang pagkitil ng Accursed Prince sa buhay ng kanyang sariling ama. Nang marinig naman ni Luffy ang pangalan ng Accursed Prince ay bigla itong napatanong sa mga giants kung isang araw bang mabuting tao itong si Loki. Naging nakakatawa naman ang reaksyon dito ng mga giants dahil mas lalong napalakas ang kanilang pagsigaw at mas naging matindi ang kanilang pagtutol na isang mabuting tao ang Accursed Prince. Nagpatuloy pa nga sa pagpapaliwanag ang mga giants at sinabing isang isinumpang prinsipe itong si Prince Loki at kahit bago pa man ito may panganak ay meron ng lumabas na isang propesiya na nagsasabing ang sarili mismong anak ni King Harald ang siyang tatapos sa kanyang buhay. Sandaling panahon pa nga lang daw ang nakakalipas pagkatapos na maisilang sa mundo ang Accursed Prince, ay misteryosong namatay ang maswerteng kabayo ng kanilang pamilya. Naganap raw ito sa parehong taon kung kailan kinitil ni Big Mom ang buhay ng legendary giant warrior na si Jorul. Dagdag pa ng mga ito ay hindi pa raw dito nagtatapos ang mga trahedyang dala ni Loki dahil isang taon pagkatapos may panganak ng Accursed Prince ay ang kanya naman mismong ina ang siyang namayapa na malungkot din ngang pinagluksan ng kaharian ng Elbaf. Bukod pa dyan ay nung sumapit ang ika-10 taon na kaarawan ni Loki ay ginawa raw nito ang personal na palaruan ng buong underworld at sa pamamagitan nga ng kanyang natural na lakas ay nagawa niyang mapasunod ang mababangis na mga halimaw na naninirahan sa underworld na kanya rin namang pinakawalan sa iba't ibang mga bayan sa Elbaf kung saan naghasik ang mga ito ng kaguluhan. Sinabi ng mga giants na pagkasunog at pagkawasak daw ang dala-dala ni Prince Loki sa Elbaf at sa pamamagitan ng mga simpleng biro at mga kalokohan ni Loki ay hindi na mabilang kung ilang buhay ang nalagay sa alanganin. Ang malupit na pag-uugali at ang posisyon raw nito bilang isang prinsipe ang pinakadahilan kung bakit naging malaimpyerno ang pamumuhay ng mga giants sa tuwing mawawala ang paningin ni King Harald sa kanya. At ang pinakasukdulan raw sa lahat na kasamaan na ito ni Prince Loki ay ang pagpaslang niya sa kanyang sariling ama na si King Harald, ang tinuturing na pinakamagiting na hari sa buong kasaysayan ng Elbaf. Ayon nga sa mga giants, isang mabuti at matalinong hari si King Harald na naglalayon na mayugnay ang Elbaf sa iba pang mga bansa nang sa gayon ay mabago ang pagtingin ng mga tao sa mga giants bilang pinakamararahas na mga mandirigma sa mundo. Sa insidenteng yun na nga rin daw nakuha ni Elder Jarul ang nakatarak na dambuhalang espada sa kanyang ulo. Dito ikinwento ng mga giants na sa pagsisikap ni Chief Jarul na mapigilan si Prince Loki ay sinaksak ng Accursed Prince ang ulo nito. Bigla namang nagsalita si Elder Jarul at sinabing mabuti na lang at suot-suot niya ang kanyang helmet dahil niligtas raw nito ang kanyang buhay. Napasigaw naman si Luffy at sinabihan si Chief Jarul na wala naman raw nagawa ang helmet nito dahil tumagos pa rin ang higanteng espada sa kanyang ulo. Nagpatuloy naman sa pagkikwento si Elder Jarul at sinabing natapos lang raw ang paghahasik ng kaguluhan ng Accursed Prince nung nagsalubong ang landas nila ni Red Hair Shanks, 6 na taon nang nakakaraan. Sinabi dito ni Chief Jarul na nagawang pigilan ni Shanks ang pag-aamok ni Prince Loki sa karagatan at pagkatapos niya raw itong mahuli ay doon na din niya binalik si Prince Loki sa Elbaf. Pagkasabi naman ito ni Elder Jarul ay kagad na pumalakbak ang tenga ni Luffy at manghang-mangha na tinanong kung nagawa raw ba talaga yun ni Shanks. Dagdag pa ni Luffy, narinig niya nga raw na kamakailan lang ay nasa Elbaf si Shanks. Sumagot naman si Chief Jarul at sinabing tama ang balitang narinig ni Luffy. Subalit ngayon ay wala na si Red Hair sa Elbaf at sa kasamang palad ay hindi nila alam kung saan ito nagpunta.
Sa dulo naman ng panel na yan, fam, may makikita natin si Zoro na tila ba may kakaibang napansin kay Luffy. Kaya ganyan na lang ang pagtitig niya sa kanyang kapitan. Pero teka muna pala, fam. 6 na taon nang nakakalipas nung napigilan ni Shanks si Prince Loki. Base na rin sa kinwento ni Chief Jarul. Pero hindi ba't 6 na taon na rin ang nakakaraan mula nung tanghalin bilang isang emperor si Shanks? Ibig sabihin yan, fam, ay may malaking kinalaman ng pagtalo ni Shanks kay Loki kung bakit siya kinilala ng world government bilang isang Emperor of the Sea. Kung ganun pa, may malaki ang posibilidad na maaaring nauna munang maging isang Emperor si Loki bago si Shanks at hinirang lamang bilang isang Emperor of the Sea si Redhair pagkatapos niyang mapabagsak ang Accursed Prince na isa ng Emperor nung panahong yun. Hindi ba't ganito din ang nangyari kay Luffy? Kung saan pagkatapos niyang mapabagsak si Kaido, ay doon pa lang siya opisyal na kinilala ng world government bilang isang ganap na Emperor of the Sea. Ito din sigurong dahilan, fam, kung bakit pinatungan ng world government ng espesyal na bounty ang ulo ni Prince Loki, dahil siya'y dati nang naging Emperor. Pero kayo, fam, ano sa tingin nyo? Pwede nga kayang katulad ni Kaido at Big Mom si Loki, na mga dati nang naging Yonko at inalisan lamang ng titulo nung may nakatalo na sa kanila? Sa pagpapatuloy naman ng chapter ay lumipat na ang eksena sa dulong bahagi ng Western Village, kung saan maririnig natin ang pag-uusap sa pagitan ni Zoro at Luffy. Dito ay sinabi ni Zoro na napansin niya raw ang pagiging aligaga ni Luffy at ang tila ba medyo kakaibang kinikilos nito. Kaya naman pala, fam, hindi mapakali si Luffy ay dahil sa naging kasunduan niya kay Loki. Dito ay sinubukan ni Zoro na pagsabihan ng kanyang kapitan at ipaunawa dito na si Prince Loki ang siyang pumatay sa sarili nitong ama na hari ng Elbaf. Dagdag pa ni Zoro ay kahit nga raw ang buong kaharian ng Elbaf ay labis na namumuhi sa Cursed Prince. Kaya naman sigurado raw na bawang mga kasinungalingan lang ang lahat ng mga sinabi nito kay Luffy. Halos magwala naman si Luffy at galit na sinagot si Zoro na sinasabing alam raw ni Loki kung nasa na si Shanks ngayon. Pagkasabi naman ito ni Luffy ay tinanong niya si Zoro kung alam raw ba nito kung gaano niya kagustong makita ulit si Shanks. Sumagot naman si Zoro at sinabing paano niya raw ito hindi malalaman kung ilang libong beses na itong nababanggit sa kanila ni Luffy. Ito nga raw mismong dahilan kung bakit ginamit ni Loki ang impormasyon tungkol kay Shanks at yun ay upang mapasunod at malinlang si Luffy. Sumagot naman ulit si Luffy at tinanong si Zoro kung paano raw ba niya nasiguro na nagsisinungaling si Loki gayong hindi pa naman niya ito nakikita ng personal. Sumang-ayon naman si Zoro at sinabing hindi pa nga raw niya nakikita si Loki at binabasa niya lang ang kanyang hinala mula sa masamang reputasyon ng Accursed Prince. Dito na, fam, biglang pinakita ang isang maikling flashback kung saan sinabi ni Loki na sasabihin niya raw ang lahat ng kanyang nalalaman kay Luffy at kasama na rin daw dito ang kasulukuyang kinaroroonan ni Shanks. Pagkatapos naman ng flashback na yan ay sinabi ni Luffy na kung sakaling nagsisinungaling nga lang si Loki katulad ng hinala ni Zoro ay sisiguraduhin niyang hindi makakawala ang Accursed Prince at bubugbugin niya pa ito. Sa gitna naman ng usapang yan ni na Luffy at Zoro, fam, may bigla na lang sumulpot si Nami at sinabihan sila na kaya naman raw pala palihim na umalis ang dalawa mula sa nagaganap na kasiyahan ay dahil may pinaplano pala silang gawin. Matapos nga itong masabi ni Nami ay tinanong naman niya sina Luffy at Zoro kung sa tingin raw ba nila ay magagawa nilang marating ang kanilang destinasyon nang hindi sila maliligaw. At dahil nga dyan, fam, may inalok ni Nami ang dalawa at sinabing tutulungan niya ang mga ito sa kung ano man raw ang kanilang pinaplano. Sa sumunod na panel naman, fam, may makikita na natin ang 3 Straw Hats na nakasakay sa Svar o yung barkong ginagamit ng mga Giants upang makapaglayag sa ibabaw ng mga ulap at makapaglakbay sa loob ng Sun Realm. Habang lula naman ng Svar ay sinabihan ni Zoro si Luffy na kukunin raw nila ang susi para sa kadena ni Loki. Subalit sila raw ni Nami ang siyang huhusga
kung nagsasabi pa talaga ng katotohanan ng Accursed Prince o kung sinusubukan lang nitong manipulahin si Luffy. Pumayag naman si Luffy sa kondisyon na binigay ni Zoro at pagkatapos ay nagpasalamat sa pagtulong nila sa kanya. Napatanong naman si Luffy kay Nami kung ano raw bang ginagawa ni Rodo dito ngayon at bakit kasama nila ito sa kanilang sinasagawang plano. Sumagot naman si Nami at sinabing si Rodo daw ang kanyang bagong tagasunod at alipin. Kinikilig namang sumang-ayon si Rodo sa sinabing ito ni Nami at sinabing karangalan raw niyang maging alipin ng dalaga. Bigla namang sumabat sa usapan ng dating homie ni Big Mom na si Zeus at sinabing wag raw kakalimutan ni Rodo na siya ang pangunang alipin ni Nami. Si Sanji naman raw ang pangalawa at pangatlo lamang si Rodo. Mas lalo namang natuwa si Rodo nang malaman niyang marami na palang alipin si Nami dahil mas gusto niya raw talaga ang mga makapangyarihang babae. Nagpatuloy naman sa pagsasalita si Rodo at sinabing mukhang marami raw silang pagkakatulad ni Nami, lalo na at pareho silang navigator ng kani-kanyang crew. Binalaan naman ni Nami si Rodo na wag nitong tatangkain na lumapit sa kanya. Hindi naman tumutol dito si Rodo at mabilis na sumang-ayon sa tinuturing niyang master. Dito may muli namang nagsalita si Nami at sinabing parang hindi raw tama ang kanilang ginawa na basta na lamang lisanin ang nagaganap na malaking selebrasyon, lalo na at para talaga kay Luffy nakalaan ng salo-salong yon. Masaya namang sumagot si Luffy at sinabing okay lang daw yon dahil nagdala naman siya ng karne ng moose. Dito ay inalok pa nga ni Luffy ang kanyang mga kasama at tinanong kung nakatikim na raw ba sila ng napakasarap na karne nito. Sinagot naman ni Rodo ang huling pahayag ni Nami at sinabing hindi nila kailangang mag-alala dahil sigurado raw siyang lasing na ngayon ng mga giants at sa sobrang kalasingan raw ng mga ito ay hindi na nila maaalala pa ang mismong dahilan kung bakit sila nagdaos ng malaking pagdiriwang. Pagkatapos yan may makikita naman natin sa sumunod na panel na malapit na balang dumaong ang barko ng grupo ni na Luffy sa may labas ng Orist Castle. Sinabi siguro ni Prince Loki kay Luffy na sa loob ng Orist Castle matatagpuan ng susi sa kanyang kadena. Tinanong naman ni Nami si Rodo kung magiging problema ba kung sakali man na biglang mawala ang mga kayamanan na nakatago sa loob ng kastilyo. Sumagot naman si Rodo at sinabing masyado raw malabo ang kanyang paningin kaya sigurado siya na hindi na mamamalayan pa kung meron mang mawala sa Orist Castle. Napagtanto naman ni Zoro na kaya pala kusang loob silang tinulungan ni Nami ay dahil meron din itong sariling pakay. Nagmaang-maangan naman si Nami at tila ba hindi nito narinig ang mga sinabi sa kanya ni Zoro. Kapansin-pansin naman na bigla na lang naging hugis belly ang mga mata ni Nami dahil nga sa sobrang pananabik na makuha ang mga kayamanan sa loob ng kastilyo. Pagkatapos yan may unti-unti na ngang nagpalit ang eksena at ngayon ay maririnig na natin ang malakas na paghalakhak ni Prince Loki. Sinabi dito ng Accursed Prince na ito raw palang dahilan kung bakit siya pinuntahan ng mga taong to. Sa sumunod na panel ay tuluyan na ngang lumipat ang chapter sa pinakailalim na bahagi ng Elbaf na tinatawag na Underworld. Dito may muling tumawa ng malakas si Prince Loki at sinabing kung tama raw ang kanyang pagkakaunawa sa sinabi ng kanyang mga kausap ngayon ay hindi niya tinatanggap ang kanilang paanyaya. Sa puntong ito na natin makikita si Prince Loki, nakaharap na palang dalawang misteryosong individual. Dito na rin kinumpirma sa atin ni Oda na mga miyembro nga ng Holy Knights ang dalawang misteryosong individual na to at ang kanila palang pakay sa Elbaf ay ang imbitahan si Prince Loki na sumali at maging bahagi ng kanilang grupo. Yun nga lang kagaya nga ng sinabi ni Prince Loki ay tinatanggihan niya ang imbitasyon na ito ng mga Holy Knights. Dito ay may panunuyapang sinabi ng Accursed Prince na sigurado naman raw siyang isang malaking karangalan ng mapabilang sa pinakabanal na grupo ng mga kabalyero sa buong mundo. Subalit iniisip ba ng Holy Knights na ito na gugugulin niya ang nag-iisa niyang buhay upang bumaba lamang sa level ng isang basura? At kung mga miyembro nga raw talaga ng Holy Knights ang dalawang ito,
ay nangangahulugan din raw ba na mga celestial dragons din sila? Hindi naman sinagot ng dalawang mga katanungan na ito ni Loki. Bagkus ay tinanong ng Holy Knight na kahawig ni Shanks ang kanyang kasama kung meron raw ba silang karagdagang impormasyon tungkol kay Prince Loki. Sumagot naman ng misteryosong babae na may benda sa mukha at sinabing ang tanging impormasyon lang raw na nakuha nila sa mga world government agents na pinadala sa Elbaf ay ang paglitaw ng isang dambuhalang uwak na papalapit na sa kanila. Subalit pagkatapos raw ng mensaheng yun ay wala na silang report na tatanggap mula sa mga nasabing agents. At tila ba naglaho na ang mga ito na parang bula. Kaya naman dahil dyan ay wala na silang ibang impormasyon na maaari nilang gamitin laban sa Accursed Prince. Nakakatawa namang isipin, fam, na may mabuti palang naidulot ang higanting uwak na alaga ni Rodo. Sa sumunod na panel naman ay makikita na natin ang malapitan ng mukha ng misteryosong babae kung saan kapansin-pansin na magkaiba ang kulay ng kanyang mga mata. Dito fam ay naiinis na sinabi ng babaeng Holy Knight na tapos na raw siyang tumayo at makinig lamang habang binabasto sila ng walang galang at aroganting giant na to. Pagkatapos yan fam ay ang buong katawan naman ng babaeng Holy Knight ang pinakita sa chapter kung saan opisyal na din siyang pinakilala. Malalaman natin dito na Ganko pala ang pangalan ng misteryosong babae at ayon nga sa mga Japanese readers, ang Ganko raw ay nangangahulugang pants from the uniform of the former Japanese army. Pero mukhang kabaliktaran naman ito ng kasuotan ng babaeng Holy Knight dahil katulad nga ng ating makikita ay wala siyang suot-suot na pang-ibaba o pantalon. Kapansin-pansin din dito fam ang tila ba special ability ni Ganko na malaipo-ipong benda na lumalabas sa kanyang kaliwang kamay, habang ang kanang kamay naman niya ay kapansin-pansing may labis na manggas. Dito ay muling nagsalita si Ganko at sinabing hindi na raw niya hayaan ang pambabastos na ginagawa sa kanila ni Loki, kaya naman mas mabuti raw na burahin na lang nila ito ngayon. Habang naghahanda naman sa pag-atake itong si Ganko, ay kagad siyang pinigilan ng Holy Knight na kamukha ni Shanks at sinabihan na wag raw itong magpadalos-dalos sa kanyang aksyon. Base nga fam sa pag-uusap na yan ni Ganko at ng Holy Knight na kamukha ni Shanks, ay mapapansin natin na tila ba pareho lang sila ng ranggo dahil na rin nga sa paraan ng pakikitungo ni Ganko rito. Habang nasa gitna naman ng kanilang dialogo ang dalawang Holy Knights, ay bigla na lang sumulpot ang isang higanting itim na lobo sa kanilang likuran at dito nga'y mukhang naghahanda na ito para sakmalin ng dalawa. Kung matatandaan naman natin fam, may isang higanteng lobo na ito sa mga mababangis na hayop na naninirahan sa underworld na naging kaibigan ng Accursed Prince dahil sa kanyang pambihirang lakas. Isa din nga ang itim na lobong ito sa mga higanteng hayop na sumugot kay Luffy nung unang beses na nakita sila ni Loki. Nakalaunan ay nagawa ring mapaamo ni Straw Hat, kasama na pati ang iba pang mga dambuhalang hayop sa underworld. Sa sumunod na panel naman ay inutusan na nga ng Accursed Prince ang higanteng lobo na atakihin at kainin ng dalawang Holy Knights. Tila nagalit naman si Ganko nang mahingahan siya ng itim na lobo. Kaya naman pinagbantaan at sinabihan niya ito na lumayo sa kanya kung gusto pa nitong mabuhay. Habang sinasabi naman niya ni Ganko fam, may inihanda na rin niya ang mahabang benda na nakapulupot sa kanyang kamay. Kapansin-pansin naman na tila ba patusok at hugis palaso ang dulo ng mahabang benda na hanggang ngayon ay hindi pa kinukumpirma kung isa bang sandata o devil fruit ability na tinataglay ni Ganko. Hindi naman nagtagal fam at mabilis na ngang napuluputan ng mahabang benda ang leg ng higanting itim na lobo. At dito'y mapapansin natin na katulad ito sa ginawa ni Ganko si giant na gwardya na nagpapatrolya sa loob ng Oris Castle sa nakalipas na chapter. Sa dulo naman ng panel ay kagad na nabahala si Prince Loki kung okay lang ba ang kalagayan ng kanyang kaibigan. Mukhang hindi talaga biro fam ang taglay na bilis ng atake ito ni Ganko dahil nagawa niyang mahuli ang dambuhalang lobo nang hindi malang nito namamalayan.
Pagkatapos niyan ay makikita na natin ngayon ang higanteng itim na lobo na itinaas ni Ganko sa ere sa pamamagitan ng paghila sa benda na nakapulupot sa leg nito. Napaungol naman sa sobrang sakit ang dambuhalang lobo dahil mas hinigpitan pa ni Ganko ang pagkakatali ng benda sa kanyang leeg. Para tuloy binibitay ngayon ang itim na lobo, fam, dahil nga sa ginagawang ito ni Ganko. Muli namang napasigaw ang accursed prince dahil sa labis na pag-aalala sa kanyang kaibigan na hanggang sa puntong ito ay nakabitin pa rin sa gitna ng ere at tila ba hirap ng makahinga. Sinamantala naman ng Holy Knight na kahawig ni Shanks ang pagkakataong ito upang makumbinsi si Prince Loki at dito ay tinanong niya si Loki kung magbabago raw ba ang isip nito kung bubuhayan nila ang higanteng lobo. Napagtanto naman kagad ni Prince Loki ang sinusubukang gawin ng Holy Knight na paggamit sa buhay ng kanyang kaibigan upang persahin siya na sumali sa kanilang grupo. At sa kabila naman nga ng panggigipit na ito na ginagawa ng mga Holy Knights, ay naging matibay pa rin ang accursed prince at dito ay nanindigan siya sa kanyang desisyon na huwag maging sunod-sunuran sa mga celestial dragons. Sinabi dito ni Prince Loki na tatanggapin niya ang kapalaran ng kanyang kaibigan at hihilingin na lamang na maging mapayapa ito sa kanyang pamamahinga. Totoo raw na labis siyang magdadalamhati sa pagkawala ng kanyang kaibigan, subalit ang isang tunay na mandirigma ay hindi umaangal sa panahon ng kanyang kamatayan. Bagkus ay iipunin na lang raw niya ang lahat ng kalungkutan at pagkamuhi na kanyang nararamdaman at gagamitin itong gasolina upang dalhin ang buong mundo sa ganap na pagkawasak. Grabe din pala, fam, ang prinsipyo ni Prince Loki, no? At hindi man lang siya natinag sa ginawang pangba-blackmail sa kanya ng Holy Knights. At dahil nga, fam, papunta na ngayon sina Luffy sa Orust Castle, ay siguradong makikita ng mga ito ang giant na guardian ng kastilyo na inatake ni Ganko na siya namang magiging daan para dumiretso na kagad ang Straw Hat sa Underworld at makainkwentro ang Holy Knights. Hindi na ako makapaghintay, fam, na makita ang salpukan ni na Luffy at ng Holy Knights na kamukha ni Shanks. Mataas din ang tsansa na si Zoro naman ang siyang humarap kay Ganko. Grabe, sobrang dami na namang mga exciting na tagpo ang dapat nating abangan sa mga susunod na chapter. And speaking of susunod na chapter, fam, ay nandito na rin nga ang mga pasilip natin para sa paparating na chapter 1137. Umpisahan natin sa cover story, kung saan pinasok na nga ni Yamato ang secret hideout ni Usu. Pagdating naman sa mismong chapter ay nakapasok na rin nga ang grupo ni na Luffy sa loob ng Orust Castle, kung saan tumambad sa kanila ang hindi mabilang na mga kalansay ng mga giants na nasawi sa naganap na insidente ng pagkitil ni Prince Loki sa buhay ng kanyang ama. Sinabi dito, fam, na tanging sa Elder Jarul lamang at si Prince Loki ang siyang naiwang buhay sa naganap na trahedya. Kapansin-pansin din naman dito na may mga sungay ang mga kalansay ng giants na natagpuan nila sa loob ng kastilyo. Sinabi ni Rodo na ang mga giants na ito raw ay may dugo ng ancient giant, kaya naman may mga sungay ang mga ito. Dagdag pa ni Rodo ay may sungay rin daw si King Harald, subalit kusang loob niya itong pinutol dahil ayaw ng hari ng karahasan. Malalaman din natin dito, fam, na magkaiba pala ang ina ni na Prince Loki at Hyrule. At bukod pa dyan, ang ina raw ni Hyrule ay hindi maaring maging reyna ng Elbaf. Sandali namang pinakita sa chapter ang flashback ng mga bata pa sina Hyrule at Rodo. At pagkatapos niyan, ay lumipat na ang chapter sa nagaganap na aksyon sa Underworld, kung saan kalaban na rin ngayon ni Ganko ang iba pang mga higanteng hayop na kaibigan ni Prince Loki. Dito, fam, may sabay-sabay na inatake ni Ganko ang mga dambuhalang hayop, kasama na din ang accursed prince. Sa chapter na to na rin pala, fam, kinumpirma ni Oda na isang ang Devil Fruit ability ang kakayahan ni Ganko, at ito ay ang Araw-Araw Fruit. Sa kabila naman ng pag-atake ni Ganko ay nananatili pa ring buo ang paninindigan ng accursed prince, dahil ayaw nitong sumali sa Holy Knights at maging isang celestial dragon.
Pagkatapos yan, may isa na namang malaking revelasyon ang pinakawalan ni Oda sa chapter na to. Dahil dito na natin malalaman na ang Holy Knight na kahawig ni Shanks ay anak pala ni Figureland Garling at ang kanyang pangalan ay Figureland Shamrock. Sinabi rin dito na si Figureland Shamrock ang siyang tumatayong pinuno ngayon ng Holy Knights. Grabe fam, kapansin-pansin talaga dito na kamukhang-kamukha talaga ni Shanks si Shamrock at ang pagkakaiba lang nila sa isa't isa ay mas mahaba ang buhok ni Shamrock kay Shanks at wala siyang peklat sa kanyang mata. Bilang panghuli namang pasabog may sinabi na sa chapter na to kung ano ba talaga ang layunin ng pagdating ng Holy Knight sa Elbaf. At ito nga yung mapasailalim ng world government ang lupain ng mga giants sa pamamagitan ng pwersa. Ibig sabihin yan may sapilitang sasakupin ng world government ang Elbaf nang sa gayon ay magamit nila ang lakas ng mga giants sa kapakanan ng mga celestial dragons. Ayan, mukhang magkakaroon nga talaga ng matinding labanan sa Elbaf. At ang malakas na kalaban na harapin ni Luffy ay ang Holy Knights. Sana naman ay kumilos na rin si Dragon ngayong Elbaf arc, lalo na at ang Holy Knights ang siyang makakasagupa ni Luffy sa arc na to. Kayo ano sa tingin nyo? Nangangahulugan kaya ito nakakambal ni Shanks si Shamrock at anak din ni Figureland Garling si Shanks? Kasing lakas din kaya ni Shamrock si Shanks? Ano kayang magiging reaksyon ni Luffy kapag nalaman niya ang intensyon ng Holy Knight sa Elbaf? Maraming salamat sa solid at walang sawa niyong pagsuporta sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!